ang pinakamalalaking issue at intriga, maririnig na ang mga eksklusibo at eksplosibong pag-amin, iisa-isahin. Linggo, Kapatid Stars, nakisaya sa Sinulog Festival. Bida ng hero seryeng kidlat na si Derek Ramsey. Pinagkaguluhan ng mga Cebuano. Let's show, okay, how Kidlat works with the audience, okay? Hi, guys! From Cebu to Manila, Marian Rivera at Ay de las Alas, nagkakailangan nga ba? Wala, napakabait ni Ate Ay, tsaka all out talaga si Ate Ay. Nagiging inspirasyon talaga si Ate Ay sa buhay ko na, ay, ang sarap lalo maging komedyante kapag siya yung ka-eksena mo. Lunes, pagtakbo ni Aga Mulak bilang kongresista ng Camp Sur. Tuloy-tuloy na. Disqualification case, ibinasura na ng korte. Masayang-masaya lang ako dahil sunod-sunod yung mga nangyayari. Like yung TRO na nakuha namin. Ano? I'm always positive about all these things that's coming my way. At ang mga bagong namumuno sa Philippine Movie Press Club, nanumpa na. Senator Jinggoy Estrada, pinamunuan ang kanilang induction. Martes, sa taping ng inyong paboritong kasalo tuwing linggo ng tanghali, Edo Manzano, ibinuking ang level up na plano ng Game & Go All-Stars. This is the new and revitalized Game & Go at inupuan nila at pinag-isipan mabuti. Miyerkules, Willie Revillame, handang-handa na para sa Wow Wow Willie. Mga pasabog niya, isa-isa lang, ibinuking. Well, ito na lang. This is it. Dream ko to para sa kami ng lahat. Para yung ating mga kababayan na hindi nakakapunta ng Las Vegas para sila nasa Las Vegas. Huwebes, Jasmine Curtis Smith, for good na raw sa Pinas. So, dito na, hopefully talaga accepted na sa Ateneo. Please, Ateneo, please. Mula sa masayang balita ng pagbabalik, ay isang malungkot na paglisa naman ang aming natanggap. Dahil si Tito Pepe Pimentel ay tuluyan ng namaalam. Si Tito Pepe passed away at 83 years old. A lot of people from the industry respect my Tito Pepe a lot. Paalam, Tito Pepe, maraming salamat sa sayang inyong ipinahagi sa mga manonood. Biyernes, isang araw bago ang inaabangang pagsisimula ng Wawa Willie, set ng latest at biggest noontime show ng TV5, ipinasilip na! Sasama-sama na naman tayo tuwing tanghalian. Pero simula pa lamang ito, narito pa ang mga bigating intriga at dapat abangan. Narito pa ang mga matitinding kontrobersyang dapat tabayanan. Resulta ng DNA test ng anak ni Angelica Jones, lumabas na. Ama ng bata, handa na nga bang kilalanin ang anak nila ni Angelica? Christine Reyes, diretsahang sasagutin ang mga issue at intriga. Pagkakalik kina Derek Ramsey at Dennis Trillo, lilinawin. Bangka ang Marcel Soriano at Cheryl Anderson, matutuldukan pa nga ba? At proyektong pagtatambalan nila Gabby Concepcion at Sharon Cuneta, posible pa nga bang matuloy? Bawat ulat, isisiwalat na. Bawat intriga, ilalabas na. Bawat kontrobersya, ilalahad na. Dahil ngayong Sabado, lahat ng mga kwento, ihahatid ng buong buo. Punto por punto. Ang latest, ang mga nag-iinit na chika at intriga, maririnig na. Ang latest, ang mga naglalakihang showbiz balita, ibibigay na. Ang latest, ang mga eksklusibo at eksplosibong pahayag ng mga artista, ibibigay na. At ang latest po ngayong Sabado ng gabi, mga kapatid, ang mga bigating issue, punto por punto, ihatid na ngayong gabi mismo. Di ba naman magandang gabi sa inyo? Hi, magandang gabi. Oo. At sa pagsisimula po ng aming programa, mga kapatid, ay nais po namin ipaabot ang aming pakikiramay sa pagpanaw po ng isa nating kapatid at haligi sa industriya na si Tito Pepe Pimentel. Siyempre, isa sa mga markado po na nakasama niya sa kanyang programa noon na talaga namang siya ang nanguna ay ating kasamang si Ami Perez. Kaya kumustahin po natin ngayon si Chang Ami. Chang, magandang gabi sa'yo. Hi, Nay. Magandang gabi sa Lucy, kay Divine, and kay... Okay. Hi, Ami. Hi. Oo. Bago natin pagkwentuhan ang sitwasyon mo ngayon bilang isang bagong nanay, nais muna naming tanungin siyempre ang iyong nararamdaman ngayon dahil ang isa sa mga personalidad sa telebisyon na talaga naman nagturo sa iyo ng napakaraming punto bilang TV host ay pumanaw na. Malungkot talaga na bigla ako nung nakakuha nga ako ng text sa mama ko na sinabi nga na pumanaw na nga daw si Tito Pepe. Kasi in fact, last
year, nagpaplano pa kami nila Encar Benedicto, ako, at si Blinky Recto. Kasi kami yung mga original girls ng Tito Pepe. Tapos ano pa ba yung isa? Ako, si Encar, si Molina Tan, at si Blinky. 4 kami, yan. Nagpaplano kami last year na magkaroon nga sana ng parang reunion, tapos bibisitahin nga namin siya. Kasi nga alam namin na medyo humihina na nga siya kasi medyo nagkakaedad na, medyo may sakit na rin. Kaya lang, hindi nga natuloy yun dahil bakit nga ba yung sa schedule, tapos hindi pa ako nanganganak kasi noon. So, pinagpaliban muna namin. So, kagabi, nagkita-kita kaming lahat dun sa unang araw ng buhol. Oo. So, parang nalungkot nga kami. At the same time, masaya rin kami, pero dahil nagkita-kita kami, pero sabi nga namin, tayo lahat talaga ang sinurpresa ni Tito Pepe dun sa nangyari. Kasi tayo dapat ang bibisita sa kanya biglang ngayon. Magsusurpresa sa kanya biglang ngayon, tayo ang sinurpresa nangyari. Pero, masaya naman si Tita Cecil, yung wife niya, nung nakita kaming lahat na kompleto na nandun. Okay. At syempre, bilang nanay, kumusta ka na ngayon? Mabuti naman, Nay. Medyo magaling-galing na ng konti. Medyo nakakalakad-lakad na ng konti. Mabilis-mabilis na. So, recovering, ganyan. Siyang Ami, may date na. Yung pakabalik. Tama. Ano ba? Namimiss ka na namin. Papalagpasin mo lang ba ang Valentine's Day? Yung adobo. Nako, lagi na kasama sa aming hambag. Correct. Diba? More than the adobo, I'm sure ang namimiss mo is yung mga Oo, it's actually the chikahan over, Alam, ang dami-dami mo nang hindi alam. Oo nga, parang ang daming kaganapan at ang daming Nako, marami nangyayari. kang babalikan, lalo na mga panahon to. Sos! Nababother nga ako pag binalagay ni Mr. Fu sa Twitter na malungkot siya. Bakit ka ba malungkot? Back to you, Okay! Shangami, maraming salamat sa iyo. Salamat. Gusto ko na namin makasama dito. Okay, salamat. Thank you, Abby. Samantala mga kapatid, simulan na po natin ang ating mainit na kwentuhan ngayong gabi sa pamamagitan po ng isang aktres na paboritong lamanin ng mga pahayagan. Siya po talaga ang pinag-uusapan sa mga panahong to. Kumusta na nga ba siya pagkatapos silang magkahiwalay ni Raver Cruz? Ano naman ang kwento ng pagdedate nila ni Derek Ramsey? May pag-asa pa kaya silang magkabati ng kanyang ating si Aramina? Ang kabuuang kwento, narito po. Matapang, diretso, totoo. Bawat iskandalong kanyang kinasasangkutan, walang takot niyang hinaharap. Kaya naman sa muling pag-usbong ng mas matitindi at mas nagliliyab pang kontrobersiya, wala siyang aatrasan, wala siyang uurungan. Ang blow-by-blow pasabog ni Christine Reyes laban sa mga pinakabagong kontrobersiya, exclusive. Unang kontrobersiya, ang breakup ni Christine at Raver Cruz. Ikinatuwad di umano ng pamilya ng aktor. Talaga? Eh di okay. Nakahinga sila ng maluwag. Kasi palagi naman kaming nag-dinner and alam mo yun, nagbibigay ng food sila sa akin. Ako rin nagbibigay ng food. Anytime pupunta ako dun. So para nila masasabing hindi okay yung family. As much as possible kasi, huwag tayo makikinig sa mga write-ups and everything. Kasi wala naman kayo, hindi naman yun naman nakikita kami araw-araw, diba? At sa pagputok ng hiwalayang Christine Raver, dalawang pangalan ang agad na lumutang at naugnay ngayon sa sexy actress. Ang ex-boyfriend niyang si Dennis Trillo at si Derek Ramsey. Kumikimik talaga kami, pero hindi ko masasabing nag-date kami. Bibigyan lang nila ng kulay yung sa amin ni Derek dahil nag-break na kami ni Raver and siya with Angelica. Ano naman talaga kami, ever since naging close kami sa No Other Woman. Naging constant na rin, tawag-tawag, hangout. Diretsahan ding pinasinungalingan ni Christine ang issue ng pagkikita nila di umano ng kanyang ex na si Dennis Trillo sa condo unit nito. Alam mo, siguro nakalabas sa lahat yun dahil break na kami ni Raver. Pero ever since naman, nagko-communicate na kami. So hindi na yun bago sa amin na nag-uusap kami, na nagkikita. At ang huling isyong may pinakamatinding kurot sa kanyang puso, ang alitan nila ng kapatid niyang si Aramina. Matutuldo ka na nga ba? Ang blow-by-blow na pag-amin ni Christine, eksklusibo! Sa mga nangyayari ngayon na every move I make, masama. Di ako mag-move, masama pa rin ako. May gawin ako, masama pa rin ako.
So hindi ako makagalaw. So sana wag siya mag-expect ng anything from me kasi lahat talaga na ginagawa ko parang pinapadyaryo, parang nire-report, tapos sasabihin nila na hindi daw sa kanila galing yun. So parang ako, anong gagawin ko, diba? Dagdag pa ni Christine, sana'y maayos na ang gusot nila ni Ara bago pa di umano ikasal ang kanyang nakatatandang kapatid. I'm happy for her. And sana bago siya ikasal, magkaayos kami. Willing naman ako na maging okay kami for the sake of the family. Kahit civil lang. Kahit di niya ako kayang sikmurain, alam mo yun, masikmura, makita. Basta okay kami. Ayan na. Yung huli lang maganda niyang sinabi tungkol kay Aramina na kahit daw sana paano yung magkasundo na sila bago pa man ikasal ang kanyang ate. Magpapakasal na ba si Ara? Ang tanong ngayon nga, bakit si Mayor Patrick Meneses wala namang sinasabi tungkol sa kasalan? Parang si Ara lang ang nagbabanggit. Una. Pangalawa, Christine Reyes, wag daw maniniwala sa mga nasusulat sa dyaryo. Ibig sabihin, nung sulatin namin na naging kayo ni Willie Revillame, lagi ka nakakabad sa dressing room, sa Wawawi, mali kami, sinungaling kami, may inamin ka ba? Ay, abay. Pero hindi, kasi huwag daw maniwala So, sinungaling ang press. Parang gano'n. Ako lagwat pag sinabihan mo sinungaling ang press. Pero ito kasi, di ba talaga ma-relate? Kasi pag kausap mo siya, pag ini-interview mo siya, iba siya. Pero yung mga issue na nasasangkot siya, kakaiba. Hindi, at saka pag narinig mo direct at na magsalita siya sa kanyang mga kapatid, lalo na, ito talaga, with matching diin, lalo na kapag nabasa mo ang kanyang mga text messages sa mga kapatid niya at sa nanay niya, kahit gutom kang aso, hindi mo kakainin yun yung mga salita. Pwede magsalita? Yes, direct. Una-una, thank you po sa mga tao sa Cebu na naging napakababait sa amin sa Singulo. Jue. Okay, sabi nila. Lalo na yung mga taga St. Mark's Hotel. Okay? Ito naman ang sasabihin ko lang. Alam, nakakahinayang din kay Christine, okay? No? Kasi ang naging problema is, she's getting to be an actress na mas pinag-uusapan yung kanyang personal na buhay kaysa sa ginagawa niya bilang artista, hindi ba? Tama. Kasi pag ang karir mo, nakabase lamang sa imahe, ang ikli niyan, ang ikli niyan dahil tandaan natin na 10 years from now, you're not going to be as fresh and as beautiful and desirable as you are now. Nakakahinayang because meron ka naman sigurong ibibigay kung may ibibigay ka, no? Medyo yata ikambyo mo ang karir mo sa pagiging isang mabuting actress kaysa depending on all this, di ba, on the side. Mauubusan din niya. Sabi nga, pag artista ka raw, talagang gumagawa ng himala ang talento at ganda. Pero ang nagpapatagal sa iyo sa industriyang ito, attitude. Totoo. Banggaan! Maricel Soriano versus Gerald Anderson. Ang birada ng intriga, nagkainitan nga ba? Nitong nakaraang linggo, mainit na pinag-usapan ng balitang tinanggal di umano sa kanyang pinakabagong serye ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Ang dahilan, ang di umano'y paninigaw ng premyadong aktres sa young actor na si Gerald Anderson. Ang kwento, ayon sa mga naglabasang balita, naganap ang insidente sa unang araw ng taping ng serye ni Maricel at Gerald noong January 13 sa Commonwealth sa Quezon City. Subiklab ang lahat dahil sa paulit-ulit na pagre-retake di umano ng dramatic scene sa pagitan ni Gerald at Maricel. Hirap daw kasi si Gerald na maibigay ang hinihinging pag-arte sa naturang eksena. Di umano, hindi raw ito nagustuhan ng aktres. At ang resulta, ang di umano'y paninigaw ni Maricel kay Gerald at ang kanyang pag-walk out. Mabilis namang sinunda ni Gerald ang aktres upang humingi ng tawad pero muli raw itong nasigawan. At dahil sa kahihiyang sinapit, napaiyak na lamang daw si Gerald. Nagdesisyon itong huwag nang bumalik pa sa set nung araw na yon. January 21, Lunes. Agad na naglabas ng official statement ang management ng ABS-CBN para klaruhin ang buong issue. Due to the unfortunate incident between Gerald Anderson and Maricel Soriano that transpired on the first taping day of Bukas Na Lang Kita Mamahalin, ABS-CBN management and the management of Maricel Soriano have agreed that Maricel will no longer be part of the cast. The teleserye starring Gerald Anderson will proceed as scheduled. Ayon naman sa pahayag ng kampo ng Diamond Star, mariin nilang pinabulaanan na tinanggal si Maricel sa serye. Mismong ang management, di umano ng aktres, ang nagdesisyon na huwag na niyang gawin pa ang palabas para makaiwas sa mga posible pang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Giit pa ng kampo ng aktres. Sa ngayon ay pangunawa raw ang hinihingi ng Diamond Star sa gitna ng mga personal na hamon na kanyang hinaharap.